So natapos na po yung ating serye ito sa discipleship. O iba-iba mga aspect ng pagiging alagad ng Panginoon. So bago po so ang ating pong bagong pag-aaralan po ngayon na itong bagay na ito, ang pagbibigay galang sa ating Panginoon, honoring Christ. Tandaan po natin, ang ating pagpunta rito sa pagsamba ay hindi para sa ating kalalatihan, kundi para sa ating Panginoon. So ito ating pag-aaralan po sa umaga po ito, honoring Christ. Ito po isang sermon pero napakahaba. Kaya minabuti ko po na ilagay natin sa pag-aaral po sa Biblia, Bible study. Dito sa John, chapter 5, nandito mic natin ngayon, last. Dito po sa John, chapter 5, verse 23. Hindi nyo po lang, nandun po sa English, ano po? Basahin natin sa ating wika. Upang parangalan ng lahat ang anak, nagkaya rin ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi nagpaparangal sa Ama, na sa Kanya'y nagsugo. Yun po ating pag-aaralan. That all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Yun just ang talanta-talaan po. Ang ating punto rito ay ang pagbibigay parangal sa ating Panginoon. Yun ang ating magiging pasyan ng ating pag-aaral. Ito yung salitang honor. Bigyan lang po natin ng kahulugan. Kapag kayo sundalo, at kayo nakitaan ng katapangan kanya, bibigyan kanyang parangal. Bibigyan kanila ng medalya kanya. Pagka nakikita natin yung mga opisyal, kung kahit yung ordinary sundalo, pag siya'y nasa tinatawag nilang dress, military dress, nandun lahat ng kailang medalya na kanilang nakamtan sa kanilang pakikipaglaban. Yun ang pagpaparangal. So, yung salitang honor sa English, ano po? High respect, great esteem. Ganyan. In other words, tayo mayroong malalim na respeto at pagpapahalaga. Yun ang ibig sabihin ng honor. Sa word, regard, and great respect, bigyan natin ng dakilang parangal o respeto. Doon po sa salitang Greek, interestingly, ito'y galing sa salitang timaw, na ibig sabihin na ito value. So, bigyan mo siya ng pakita mo kanyang kahalagahan kanya. Sa katunayan, yung ating ginagamit na salita, worship na natin. Yun po ay modernong version ng salitang yun. Ang salitang worship, ay nanggaling po sa worship. Ang ibig sabihin, yun po ang pagbibigay ng kahalagahan. So pag tumasamba tayo, binibigyan natin ng kahalagahan. Pinakikita natin ng kahalagahan ng ating sinasamba. So to honor is to give value. Pakita natin ng kanyang kahalagahan. So yun ang ibig sabihin ng salitang karangalan o honor sa salitang English. Ano po? Kung papasinin natin, yung talata pinag-aralan natin, may dalawang bagay na sinasabi ito. Nagdiretso bababasa natin na sinasabi niya. Sabi niya that all men, lahat ng tao, should honor the Son just as they honor the Father. Ito pong may mga sign ng pananampalataya na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, tao lang. Hindi lang may paliwanag yung talatang yan. Kasi sinasabi rito kung paano natin pinaparangalan ang Ama, gayon din ang paraan na pararangalan natin ang anak. So ito yung nagpapakita ng pagkapantay, di ba? Kasi kung paano mo binibigyan ng parangal yung Ama, ay ganoon din yung anak. Kung isipin natin, ang Ama ay Diyos. So pinaparangalan natin bilang Diyos. So kung ganoon din ang parangal natin sa anak, ay parangal din bilang Diyos, di ba? Pareho lang. So mayroong pagkakapantay yung dalawa. Actually, sila'y pantay.
Ang confusion ay nanggagaling doon sa kailang role. Kumbaga, sa lipunan ng mga tao, lahat ng tao pantay. Pare-pareho lahat tayong tao eh. Ang nagkakaiba lang yung ating gawain. So, ganoon din po sa pagitan ng Ama at ng ating Panginoon. Sila ay parehong pantay bilang Diyos. Pero hindi sila pareho ng gawain. Sa Filipos chapter 2, dito po sa ika-6 na talata, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itunuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. In other words, nung sila'y magplano na iligtas ang tao, mula pa nung bago pala lang ng sanglibutan, nagplano sila eh. Nang sabihin ng Ama, ikaw ang gaganap niya, kaya sa anak, ikay magkakatabang tayo, ikaw mawatay sa krus, yun ang gagawin mo kanya. Hindi niya ginamit ang dahilan ng ating Panginoon na sila'y pantay. Ba't mo uminutusan? Pareho lang tayong Diyos. Yun ang sinasabi ng talata, di ba? Pero sila'y pantay sa pagiging Diyos. Doon natin makikita ang isang bagay na wala sa atin. Yung pagpapangababa ng anak, walang problema sa kanya yun. Kahit siya susunod sa kanyang Ama, bagaman sila'y pantay bilang Diyos. Ng ating Panginoon mismo sa kanyang pangangaral, sinasabi niya, siya'y pantay sa Diyos. Kaya nga siya'y pinatay. Yung po sa mga Hudyo, yung blasphemy o pamumuso kanya, kaya nagsasabi ng paninira laban sa Diyos. Sabi rito, for the Father loves the Son and shows Him all things that He Himself does. And He will show Him greater works than this, that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. Tingnan niyo, may kapangyarihan ng Ama kanya na buhayin ng mga patay at bigyan sila ng buhay kanya. Gayun din kanya, ang anak ay nagbibigay buhay kung kanina ibibigyan ng buhay kanya. In other words, ang sinasabi ng Panginoon, kung anong kapangyarihan ng Ama, yun din ay kapangyarihan kanya. Nagpapakita at sinasabi niya mismo na siya kapantay ng Ama by necessary inference. Hindi niya sinasabi pantay kami kanya eh. Doon sa talatang ito. Pero sinasabi niya by necessary inference kung anong kapangyarihan ng Ama, gayon din ang kapangyarihan ng anak kanya. Kaya magbigay ng buhay ang Ama, kaya na magbigay buhay ng anak kanya. Dito din po sa John, chapter 10, verse 30, ito yung talata na ang mga Hudyo ay nagalit. Kasi sinasabi niya, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa kanya. Sabihin, dito sila nagalit. Dahil kung sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa, sinasabi niya, kung ano ang Ama, ganyan din ako kanya. Kaya kung babasahin natin yung mga sumunod na talata, gusto nilang batuhin ng Panginoon. Dahil ang kaparusahan sa ilalim ng kautusan ni Moises, kung ikay nagkasala at napatunayan nagkasala ka na may mga saksi, ikay dadali sa labas ng syudad at ikay babatuhin at ikay mamatay. Yun ang kailang kaparusahan doon. So, nung sabihin ito ng Panginoon, naggalit ang mga Hudyo. Sa verse 31, muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya batuhin. Ganyan. So, sinagot sila ni Jesus, maraming mabuting bagay mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yon ang dahilan at babatuhin niyo kung ano kasalanan mo kanya. Ito sabi nila, sabagot sa kanya, mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan o blasphemy. Sapagkat ikaw na isang tao nag-aangkin ng Diyos. So, yung naintindihan nila na sabihin ng Panginoon, ako at ang Ama isa, ay naintindihan nila na si Kristo ay Diyos. Pero tao ka lang kanya, kaya nakikipagpantay sa Diyos kanila. So, ang ating Panginoon mismo, sinasabi niya, at pinakikita niya na siya'y kapantay ng Diyos kanya. So, kung parangalan natin ng Ama, ang anak ay sa paraan na pinaparangalan natin ng Ama. Kaya ito po isang magandang talata para mapatunayan natin by necessary inference ng anak ay Diyos, hindi lang sa tao. Kasi hindi mo pwedeng parangalan ng tao at kakatulad ng pagpaparangal mo sa Ama na isang Diyos. Hindi pwede yun, di ba? So, yun makikita natin.
tinuturo ng talatang ito na kung paano natin pinapangaral ang Ama, gayon din natin parangalan ang anak. Yan isa tuwirang sinasabi ng talata, mga kapatid. Pangalawa, pag hindi natin pinarangalan ang anak, hindi rin natin pinaparangalan ang Ama na nagsugo sa Kanya. Siya yung makikita natin pag hindi mo pinarangalan ang anak, katulad ng pagpaparangal mo sa Ama, hindi mo rin pinaparangalan ng Ama Kanya na nagsugo sa Kanya. So ito po isang mabigat na pangungusap ng talatang ito. Pagka dinisuspect natin ng ang anak, parang disrespect din sa Ama. Sabi natin, di ba? Tignan po natin. Hindi tayo makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, gusto mong maligtas, hindi ka pwedeng dumiretso sa Ama. Kailangan dumaan ka sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi na ibinigay sa Panginoon ang lahat ng kapamahalaan Kanya, lahat ng otoridad na may kaugnayan sa kaligtasan. Hindi ka maliligtas at makarating sa langit na kung saan nandun ang Ama, kundi sa pamagitan ng ating Panginoon Kanya. So yun makikita natin. Kung hindi mo siya pinaparangalan, paano ka makarating sa Ama? Siyang daan, siyang katotohanan, siyang buhay Kanya. Itong tatlong binabaki, I am the way. Ako ang daan Kanya. Ibig sabihin, hindi ka makakating sa langit, kundi sa pamagitan niya, siya yung daan eh. Nasa Kanya rin ang katotohanan at nasa Kanyang buhay Kanya. So, hindi ka makakating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko Kanya. So, pag hindi natin pinarangalan ng anak, hindi rin natin pinaparangalan ng Ama, yung makikita natin. So, kinakailangan natin siyang parangalan. Pagka tinakwil natin ang anak, tinakwil din natin ang Ama. Kaya nga po nang tinakwil ng mga Hudyo ang ating Panginoon bilang anak ng Diyos, tinakwil din sila ng Ama. Kasi sa kanilang rejection sa anak, nireject din nila yung Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya ginawa ng Ama, nireject sila bilang Kanyang bayan. Di ba? At tingnan po niyo sa Mateo chapter 21, verse 43. Ito po ay isang talata na hindi magugustuhan ng mga Israelita sa Israel ngayon. Bakit? Hindi na sila bayan ng Diyos eh. Dito sa Mateo chapter 21, verse 43, ito po ang ating mababasa. Sabi ng Panginoon, ibibigay ng kaharian sa ibang bayan, Kanya eh. Na nagbubunga nito. Kasi ang Israel bilang bayan ng Diyos, hindi siya nagbunga ng inaasahan ng Diyos. Dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito mababasa natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito Kanya. So, aalisin ng kaharian mula sa Israel. Ano makikita natin? Ibibigay sa isang bayan na nagbubunga nito Kanya. Nagbubunga ng inaasahan ng Panginoon sa Kanyang bayan. Kanya. So, nireject ng Ama ang Israel dahil nireject nila ang ating Panginoon. Makikita natin. So, paano po natin bibigyan parangal ang ating Panginoon? Kasi, utos yun eh. Kailangan natin parangalan ang anak katulad ng pagpaparangal natin sa Ama. So, ang katanungan, paano natin gagawin yun? Kasi lahat ng utos, kailangan natin sundin. Di ba? Pagka dishonor natin ng Panginoon, hindi rin tayo maliligtas dahil i-reject tayo ng Ama. So, ito isang magandang pag-aaral, ito is practical na pag-aaral para maunawaan natin kung paano po natin pinaparangalan ng ating Panginoon ay sa tamang paraan. Number 1, by po yan, hindi by making the good confession. Sabihin, ipahayag natin tamang pagpapahayag sa ating Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, basahin po natin. Lahat po ng mga naging Kristiyano, at kasama rito si Apostle Paul, sila nagpahayag ng mabuting pagpapahayag sa maraming saksi Kanya.
Hindi na, basahin po natin. Fight the good fight of faith. Ito yung sabi niya kay Timoteo, ipaglaban ka na mabuti pakikipaglaban ng pananampalataya kanya. Lay hold on eternal life, to which you are also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. In other words, kung siya naging Kristiyano, si Timothy, ipinahayag niya kanyang pananampalataya sa Panginoon sa gitna ng marami saksi kanya. Kung pag Kristiyano tayo, di natin pwedeng itakwil ang Panginoon. Kailangan natin ipahayag ang ating paniniwala na siya ang anak ng Diyos. Sa verse 39, I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, witnessed the good confession before Pontius Pilate. Ang ating Panginoon ay pinahayag niya kung sino siya sa harap ni Pontius Pilate, di ba? Sino ka nga ni Pontius Pilate? Isang hari kanya. Sinabi mo kanya. Yung sabi niya, ipinahayag niya isang mabuting pagpapahayag sa harap ni Pontius Pilate. So, ang ating Panginoon, pinahayag niya isang mabuting pagpapahayag. Kinakailangan din tayong magpahayag ng mabuting pagpapahayag kanya. So, di natin pwede takwil ang Panginoon. Kung sa isang practical na paraan, kung tinatanong tayo kung ano tayo, sabi mo, Kristiyano, ako yung lagad ng Panginoon. Kailangan mo sabihin nyo. Dahil yun ay isang mabuting pagpapahayag na kailangan natin gawin. Kung natin iwasan yun. Pag iniwasan po natin yan, yun ay disrespect sa ating Panginoon. Hindi natin siya binibigyan ng kahalagan kung sino siya. Wala po yung F. So, pinahayag ni Kristo, unang-una, siya ang Kristo kanya. Pangalawa, siya ay hari kanya. So, dahil sa mga bagay na yun na kanyang pinahayag, siya ay pinatay kanya. Unang-una yung hari, yung Kristo. Sa Mark 14 verse 61, but he kept silent and answered nothing. Ito po yung nasa Isaias. Hindi siya magsasalita. Again, the high priest asked him, saying to him, are you Christ, the Son of the Blessed? Na ayaw paniwalaan ng mga Hudyo na siya ang Kristo kanya. Ibig sabihin, para maintindihan po natin yung salitang Christ, hindi po ito sinalin kasi. Maraming salita sa Biblia ay hindi sinalin, nilipat lang nila. Ang tawag po doon ay transliteration. Inilipat lang sa titik ng kabilang wika yung galing sa original salita. Yung salitang Christ sa Grego ay Christou, ay Christo. Sa ginawa nilang English, wala namang kasing English word na Christo, ginawa nilang Christ. Ang ibig sabihin po noon ay the anointed one. Yaong pinili kanya. Ikaw yaong pinili kanya. Ikaw ba yaong pinili kanya? Ang anak ng kataas-taasan. O anak ng kabanalan. Jesus said, I am. Ako nga kanya. Ito po isang delikadong sagot. Dahil naghihintay lang ito, mga taong ito, ng isang bagay na dahilan para patayin siya. Kung hindi sinabi ng Panginoon, ako nga ang Kristo, hindi siya papatayin. And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. So ito po ay nakakainis sa kanila. Ako'y uupo sa kanang kamay ng kapangyarihan kanya. So ibig sabihin, ako ay magkakaroon ng kapangyarihan kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos. At darating ako sa alapap ng langit, dun sa last judgment, di ba? Yun ang sinabi niya, I am the Christ. So, pinahayag niya kung sino siya kanya. Ngayon din, ito po yung sarap ng mga Hudyo. Yung sa high priest, na Sanhedrin. Ang kanilang concern ay para sirain siya. Kasi kung siya ang Kristo, at hindi naman siya, magkakaroon sila ng dahilan para sa patayin. Pero si Pontius Pilate, ganoon din mga kapatid. Tinanong niya kung siya hari. Dahil yun ang akusasyon ng mga Hudyo sa kanya rin. At isang threat sa hari ng Roma. Ay, di ba? Sabi nito, Pilate therefore said to him, are you a king? Then, kanya. Jesus answered, you say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. In other words, kung tayo po ay naniniwala, kung naniniwala kayo sa katotohanan ng Kanya,
Kailangan kayo makinig sa akin. Dahil sinasabi niya katotohanan. Na sinabi niya, I am a king. So, ang confession ng ating Panginoon, siya yung Kristo, kanya. At siya isang hari. Ito pong ating Panginoon, siya unique. Dahil siya po ay isang sacerdote, ayon sa pagkasacerdote ni Melchizedek. At the same time, siya isang hari. Sa kaharian ng Israel, iba yung hari, iba rin yung sacerdote, hindi sila pareho. Pero ang ating Panginoon, siya ay hari, at the same time, siya isang sacerdote. Ito ang dahilan ba't siya pinatay. Di ba? Si Pontius Pilate, kung siya nakikitang mali o masamang ginawa ng ating Panginoon. Kaya lang yung mga Hudyo, sila talagang, meron talagang design na patayin siya. So, yun makikita natin. So, nagpahayag siya ng mabuting pagpapahayag. Si Pedro, ganoon din. Peter confessed that he was the Christ. Siya yung Kristo, siya yung pinili kanya. Piniling tagapagligtas, tandaan po natin yun. Yun ang kahulugan ng mga salitang Jesus Christ. Actually, ang pangalan ng Panginoon, yung kanyang personal name, ay Jesus. Katulad ni Raul, Lordly, Lani, Mac. Yun ang personal name niya, Jesus. Yung Christ, sinasabi niya kung anong gawain niya. Ako ang piniling tagapagligtas kanya. So wala na tayong makikita tagapagligtas maliban sa ating Panginoon. So, sa Matthew 16, pinag-aralan po natin last Sunday, tinanong niya yung kanyang mga alagad. He said to them, who do you say that I am? Ngayon yung mga tao, yan ang sinasabi nila, kayo kanya. Anong tingin niyo sa akin? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. So ipinahayag niya kung sino ang ating Panginoon. Siya ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga mga kapatid, kung siya ay anak ng Diyos, hindi siya Diyos, di ba? Kung siya po ay tao, dahil siya ay anak ng tao, siya ay tao. And the same manner, kung siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Kaya nga hindi ayaw siyang tanggapin na mga Diyos. Hindi siya pinaniniwala na siya ay Diyos. Pero yun sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw ay ang pinili, dahil ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Ganyan. Actually, na sinasabi niya ikaw ang Kristo kanya. Dahil ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ganyan. Ibig sabihin nun. Wala sino ang pwede maging Kristo maliban doon sa anak ng Diyos na buhay. Ganyan. So si Pedro, pinahayag niya isang pagpapahayag na si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Ganyan. Si John, ganun din. Si John, makikita natin, ang layunin po ng aklat ni Juan, yung Ebanghelyo ayon kay Juan, ay para patunayan na si Kristo ay anak ng Diyos. Yung mga iba-ibang Ebanghelyo, si Mateo, ang kanyang layunin ay patunayan na si Kristo ay anak ni David at anak ni Abraham. In other words, patunayan niya na siya ay tutupad doon sa pangako ng Diyos kay Abraham na lahat ng kansalupa ay pagpapalain. At siya ay anak ni David sapagkat siya ay hari kanya. Yun ang purpose ni Mateo. Si Lucas, ang kanyang layo na ipatunayan na si Kristo ay tao, siya ay anak ng tao, na siya mamamatay para sa atin. Si John, ang kanyang purpose ay patunayan na siya ay anak ng Diyos. Kaya pag pinagsama-sama yung apat na yun, meron tayong maliwalag na katibayan kung sino ang ating Panginoon. This is John chapter 20, verse 30 and verse 31. And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples. Hindi po lahat ng ginawa ng Panginoon, hindi lahat ng sinabi ng Panginoon ay sulat. Pinili lang yung mga bagay na mahalaga. Kasi tinatanong nila, nung ang ating Panginoon ay between 12 years old or 30 years old, anong nangyari sa Kanya? Hindi natin alam. Marahil siya na po ay bilang isang ordinaryong tao. Ba, hindi na mahalaga malaman natin yun. Dahil ang layunin ng Panginoon ay patunayan na siya ang ating tagapagligtas. But this, yung nakasulat, are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Yun ang line ni John. And that believing you may have life in His name. Ito yung problema ng hindi naniniwala si Kristo anak ng Diyos. Hindi sila maliligtas. Paano ka maliligtas? Kung hindi sasampalataya na si Kristo, na si Jesus, na napako sa krus, ay ang Kristo ang anak ng Diyos. Maliligtas ka. Pero kung hindi ka maliligtas. So, yung pinahayag ni Apostle John yun.
Sa kanyang buong aklat, kanya. So, yun ang makikita natin. Pinapahayag nila si Kristo ay, si Jesus ay ang Kristo kanya. Yung eunuch, yung batik. Ito pong batik na ito, makikita nyo ang kanyang pananampalataya. Sa po galing sa Ethiopia, kung pag-aaralan po niya yun, may bansang Ethiopia ngayon. Pero yung pinagalingan ng bating ay hindi mismo sa Ethiopia ngayon. Ito ay sa Sudan. Yun ang lugar niya. Pero nung panahon na tawag ng Ethiopia. Now as they went down the road, sapagkat sila'y naglalakbay na magkasama, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water, what hinders me from being baptized?" Kung sinalin po itong mga salitang ito, salitang baptized, hindi rin po sinalin yan, nilipat lang. O transliterated. Ang Grego po ng baptize ay baptizo kanya. Hindi yun kahulugan. Yun ang salitang baptizo. Pag isasalin natin ang isang salita galing sa isang wika, patungo sa ibang wika, gagamitin natin yung katumbas sa salita. Ang ibig sabihin po ng baptizo ay to immerse. Kung sinalin nila ito, ang malalagay being immersed kanya. O tingnan nyo, what hinders me from being immersed? Yun ang sinasabi ng salat na lata. At nakarating siya sa dakong may tubig. In other words, yung tubig na ito ay isang tubig na sapat para sa mainubo. Kung ang bautismo ay bisik lang, yung bating o yung eunuch o yung eunucho ay naglalakbay. Malayo yun. Mula Jerusalem patungo sa Sudan, malayo yun. Palagay niya wala siyang bawal na tubig. Walang bawal na pagkain. Hindi naman katulad natin ngayon na bawal pupunta, may restaurant, pwedeng kumain, pwedeng kuminom. Wala naman ganun, no. Ang dinadaanan ng batik ay ilang. Isang lugar na walang tao. Doon siya sabi natin, nakakatakot dito, ito isang ilang na lugar. Isa walang tao. So may tubig yun. Bakit nung nakarating lang sila sa dako may tubig, doon lang niya naalala magpabautismo. Dahil ang bautismo, yung sabihin, ay mainom po. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. Sabi niya, in answer and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So kailangan natin ipahayag sa bibig natin na si Kristo ay anak ng Diyos. Si Jesus ay ang Kristo ang anak ng Diyos. Hindi na pinagsama nila. Jesus Christ is the Son of God. Pag-uunawain po natin yan, ang salitang Jesus, ang ibig sabihin, tagapagligtas. Nasa Biblia po yun. Yun sa Mateo, chapter 2, ano po? O chapter 1. Nung ipinangalan ang Panginoon, pinangalanan siyang Jesus, kanya. Sapagkat siya'y magliligtas sa kanyang bayan. So ito ay katumbas din po ng Joshua sa Old Testament. Yun din po ay Jesus. Dito po, basahin natin para maging maliwanag sa atin. Dito mababasa natin. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang na ipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niya Jesus kanya. Sa verse 21, siya'y mamanganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. So kung isasalin niya, ang ipapangalan mo sa kanya ay tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin ng Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kailang magkasalanan. So, tignan niyo, maliwanag sa atin, Jesus Christ, ang ibig sabihin, ako'y naniniwala na yung tagapagligtas na pinili kanya ay ang anak ng Diyos. Ano ibig sabihin, no? So, ito po yung personal name. So, Jesus, ang ibig sabihin, tagapagligtas. So, nagpahayag yung bating bago siya na bautismohan na siya sa Kristo ay ang anak ng Diyos. Sa kanyang bibig kanya. Yun naman yung makikita natin. Yun ay isang pagpaparangal sa ating Panginoon. Kung hindi natin gagawin yun, so pag pinahayag ng Panginoon, si Jesus, kung sino siya, ako ang hari, ako ang Kristo kanya, ako ang anak ng Diyos. Sinabi niya yun. Pag hindi natin ginawa yun sa harap ng mga tao, pag tinatanong tayo, at pag bago tayo mabautismohan, hindi natin binibigyan ng karangalan ang ating Panginoon. Kasi kailangan natin paniwalaan kung sino siya. Katulad ng sinabi niya, ako ang hari, ako ang Kristo, ako ang anak ng Diyos. Ganyan. So Matthew 10 verse 32, therefore, whoever confesses me before men,
Him I will also confess before my Father who is in heaven. Kapag kay pinayag natin sa harap ng mga tao, ang ating Panginoon, kung sino siya kanya. Ipapayag rin na tayo ng Ama, ng Panginoon, sa kanyang Ama sa langit. Pag hindi kanya ipinahayag, hindi ka maliligtas. So, siyempre. Ngayon, balik rin natin. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. So, pag hindi natin ipinahayag ng Panginoon, sa harap ng mga tao, kanya hindi rin tayo papayag ng Ama na nasa langit. O ilan natin sabihin ng ating paniniwala sa ating Panginoon. Otherwise, hindi natin siya pinaparangalan. Ito ang problema. Kung hindi yung lahat ng mga tao, pag sa last judgment, ipapayag nila kung sino ang ating Panginoon. Dahil malalaman nila sa araw na kung sino siya. Marami ang mga tao sa panahon natin ngayon, hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. Ironically, yung bansang Israel, ngayon, mabibigla sila. Yung nireject na kailang mga ninuno several thousands years ago, 2,000 years ago, sa yun, siya pala hinihintay nila. O kailangan doon na pang nila ipapahayag kung sino ang ating Panginoon. Dito sa Philippians 2:11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kapag ito ng totoo, ang ating Panginoon ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay kanya. Pagka pinapayag natin yan, ito ang paraan na pinaparangalan natin ng Panginoon. Parang ang presidente ng Pilipinas. Pag sinasabi, sino presidente nyo kanya? Si President, BBM ka mo. Anong ginagawa mo doon? Binibigyan mo siya ng karangalan bilang ating presidente. Kung sasabihin mo, sino presidente mo? Nakaupo si President Marcos. Sabi, si Duterte. Disrespect yun. Dahil hindi mo pinapayag yung tunay na katotohanan kung sino ating presidente ngayon. Di ba? So, ganoon din sa ating. Ito isang paraan na binibigyan natin ng karangalan ang Panginoon. Kasi kailangan natin sa parangalan. Yun di ba sinasabi ng ating talata sa simula. Pangalawa, ang bautismo. Ang bautismo ay mahalaga. Hindi ito tulad ng sinasabi ng iba na ang bautismo hindi mahalaga. Ang bautismo mahalaga. Pinakita ng Panginoon ang kahalagaan nito. Dahil siya nagpabautismo. Ito yung ginagamit na pagmamatwid ng mga tao hindi naniniwala sa bautismo. On the other hand, baliktad yun. Pag hindi ka nagpabautismo, anong sasabihin sa'yo ng Panginoon? Kung ako nga, nagpabautismo dapat lalo na kayo. Kung ako kanya, wala naman ang kasalanan, pero nagpakilala ako sa katwiran ng Diyos, lalo na kayo kanya, na makasalanan. Di ba mga kapatid? So, pag tayo makikita natin, pag tayo binabautismo, pinakikita natin ang kahalagaan ng bautismo, pinaparangalan natin ng Panginoon. Pag di tayo nagpabautismo, hindi natin nirespeto ang Panginoon. Kasi siya mismo nagpabautismo Dito sa Matthew 3:14 hanggang verse 15, ay nilagay lang po tayo ng larawan. Mas probably, si John the Baptist lang ang may puho. Dahil siya nasa right. Yung po isang vow na hindi sila magpapagupit. Pero ang Panginoon, marahil hindi. Hindi totoo na noong unang panahon, lahat ng mga tayo mahabang buhok. Hindi totoo yun. May katulad lang sa mga panahon natin, may panahon na mahabang buhok ng mga lalaki. Di ba? Noong 1970, mahabang buhok ng mga lalaki. Kasama na kami noon, dahil teenager kami noon Pagka-bakasyon, mahabang buhok namin. Pagdating namin ng third year, kailangan putulin dahil kami magsi-CAT. Ganon din yung mga panahon nila. Dito sa Matthew 3:14-15, ganyan. And John tried to prevent him. Kasi kilala ni John kung sino siya. Saying, I need to be baptized by you. And are you coming to me? Baliktad dyan, sabi ni John. Ikaw magbautismo sa akin, hindi kita mabautismo ha. Siya alam niya, mas mataas ang ating Panginoon kaysa sa kanya. Verse 15, but Jesus answered and said to him, permit it to be so now. Pabayaan mo ngayon, ganyan. Payagan mo ngayon.
For thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then He allowed him. Anong ibig sabihin, no? Ang ating Panginoon ay Diyos. Tandaan natin yun. Siya nagkatawang tao, nakitulad sa atin, at siya nagpangbaba. Yun ang essence nito. Kung ating unawain. Kung ako ay Diyos, kanya, na nagkatawang tao, wala namang kasalanan, nagpabautismo ako. Di ba kailangan kayo lahat magpabautismo? Makita niyo ang kahalagahan ng bagay na ito, kanya. So dito natin makikita, pag tayo nagpabautismo, pinakikita natin ang kahalagahan nito tulad ng ating Panginoon. Ito yung pagpaparangal din sa ating Panginoon at meron pa tayo makikita ng iba. Ganito rin na makikita natin. Pinaparangalan natin ng Panginoon pag tayo nagpabautismo dahil ito yung pinag-utos ng Panginoon sa lahat ng tao. Isipin nyo, kung ito yung utos ng Panginoon na tayo magpabautismo, tapos hindi ka nagpabautismo, hindi ba disrespect yun sa ating Panginoon? Kung sinabi ng presidente sa mga Pilipino, kailangan kayo magbayad ng buwis, kanya. At hindi ka nagbayad ng buwis, hindi ba kakikukulong? Anong kasalanan mo? Hindi ka sumunod sa batas. Disrespect sa batas, di ba? So, ganun din po sa atin. Hindi pinag-utos ng ating Panginoon sa lahat ng tao. No exception. Maliban lang yung mga tao walang sapat na kaisipan. Therefore, wala silang kasalanan. Sa Matthew 28 verse 19, go therefore, yun ay konklusyon. Dahil sa unang talata, sa verse 18, ang sabi ng Panginoon, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore, kanya. So ako may kapamahalaan, mag-utos sa inyo, kanya. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kanya. So ito yung utos ng Panginoon sa lahat ng mga bansa o sa lahat ng mga tao. Yung version po ni Mark, sa Mark 16 verses 15 to 16, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized shall be saved. Kanya. And he who doesn't believe shall be condemned. Naputol lang. So ito yung utos ng Panginoon, tayo magpapautismo. So ito, kung gusto natin parangalan ng Panginoon, kailangan tumulog tayo sa Kanya. Siya nagpapautismo. Dahil ito yung mahalaga, kailangan tayo magpapautismo Kanya. Hindi mo may makikita natin sa pag tayo po ay nagpapautismo. Ito rin po yung pakikipagkaisa sa kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Ito ang dahilan ba tayo naligtas. Namatay ang Panginoon, siya'y nilibing at nabuhay na muli. Siya'y namatay, ang significance mo noon ay tumulong kanyang dugo na naglilid sa ating mga kasalanan. Siya'y nilibing at sa buhay na muli, nung siya nabuhay na muli, pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan kanya. So pag tayo nagpabautismo, nakikipagkaisa tayo doon sa ginawa ng ating Panginoon. Tingnan po natin. Tingnan po sa Romans. Siya'y namatay. Kasi po natin yung lirawan. Siya'y namatay, siya'y nilibing, siya'y nabuhay na maguli kanya. Dito sa Romans 6 verse 3 hanggang verse 4, or do you not know that as many of us as were immersed, para maintindihan natin, into Christ, were immersed into His death, kanya. Therefore, we were buried. Tignan ninyo, yung immersed and buried, magkapareho yun. Pag nililibing tayo nilulubog. Yung ba? Sabihin mo na sa nicho, nakalubog ka pa rin. Kung sa 6 feet under the ground, nakalubog ka pa rin sa lupa. So, we were buried. Tayo namatay, kanya. Ang Panginoon namatay. Tayo rin namatay, kanya. We were buried with Him through baptism into death. So, kung kayo nilibing, kayo namatay. So, may namatay sa atin nung tayo nabautismohan. Into death. Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So, nung tayo po'y lumalis sa tubig, tayo yung nabuhay na maguli. Bakit? Pagka tayo ngayon ay panibagong tao, di ba? Panibagong buhay. Kailangan po yung ibig sabihin ng born again. Hindi po naunawaan yun ng mga nagsasabing sila ay born again. Hindi nila naintindihan. Pag ginawa po natin yan,
na may namatay sa atin. Sino yung namatay? Yung dating ang pagkatao. Yung makasalanang tao, namatay na yun. Sa harapan ng Diyos. Dahil namatay, nilibing. Nilibing tayo sa tubig, di ba? Pag tayo nabuhay na maguling, hindi ka na yung dating tao sa harapan ng Diyos. Ikaw yung tao, wala ng kasalanan. Nilinis na ng dugo ng Panginoon. So, ikaw'y makakalakad sa panibagong buhay. Hindi na itong dating buhay na nabubuhay sa pagkakasala. Ito yung nabubuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung sa'yo nagpabautismo tayo, ipinapayag natin na tayo nakikipagkaisa doon sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguling ng ating Panginoon. Kahalagahan niyan, tayo po'y nabautismo patungo sa kanyang kamatayan. Alam ba nangyari sa kamatayan niya? Tumulong kanyang dugo. So, kayo na ninugasan ng dugo ang ating kasalanan ng Panginoon pag tayo nagpabautismo ka. So, pag nagpabautismo tayo, pinaparagalan natin ng Panginoon doon sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguling. Kaya nakapagtataka ibang mga nangangaral na sinasabi ng bautismo hindi mahalaga. Mahalaga, di ba? Dahil kung hindi ka mababautismoan, hindi lilinisin ang dugo ng Panginoon kasalanan mo. Pag hindi ka nabautismo, hindi ka makakalangad sa panibagong buhay. Ikaw pa rin dating tao makasalanan. So pag nagpabautismo tayo, ito yung pagpaparangal sa ating Panginoon. Isa pa po, mga kapatid, bago tayo magtapos. Sa Lord's Supper. Yung Lord's Supper, ito yung pagpaparangal sa ating Panginoon. Kaya hindi tayo nararapat na huwag natin gawin pag sumasapit ang araw ng linggo. Sa araw ng linggo natin ginagawa po yan, mga kapatid. So, sa Lord's Supper, tingnan ninyo. Tingnan, magkapareho sa atin. And he took bread, gave thanks, and broke it. By the way, ang tinapay na ito ay walang lebadura, walang pampalsa. Dahil ito ay araw ng isang pista ng Mamudyo, Feast of the Unleavened Bread. At sa gabi ng Passover, ang mga Hudyo, kumakain lang sila tinapay na walang lebadura. So ito walang lebadura. Gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Likewise, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." So ano ang dahilan bakit natin kinakain yung tinapay at inom yung katas ng ubas? In remembrance of me. Pagpaparangal sa kamatayan ng ating Panginoon. Dahil kung hindi natin maalala yung kanyang kamatayan, maaaring hindi rin tayo magiging tapat sa Panginoon. Dahil kung naalala natin yung kamatayan niya, ito isang parabagang balakid na magkasala ka. Kung hindi natin gagawin yan, kung babasahin po natin yung 1 Corinthians, hindi nila ginagawa yung Lord's Supper sa tamang paraan, marami siya kailangan nangamatay na sa pananampalataya at maraming hindi na tapat. So ito yung makikita natin. Sa Lord's Supper, ito yung origin niya, nung gabi na bago siya pinagkanulo. Sa gabi ng Passover, ginawa nila yan for the first time. Yun ang origin po ng tinatawag nating Lord's Supper. So, yung iglesia sa Jerusalem, ginawa nila yun. Tingnan natin. Sa Gawa chapter 2 verse 41, that those who gladly received this word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, sa may pagtuturo, fellowship, katulad ng ating gagawin mamaya, in the breaking of bread and in prayers. Ito pong breaking of bread, ito po isang talinaga. Alam rin po natin, pag nag-aaral tayo sa eskwelahan, na sinasabi, synecdoche, ganyan. Ang synecdoche ay isang figure of speech na kung saan ang isang bahagi ang tinutukoy, pero ang ibig sabihin kabuuan. Halimbawa, nung sabihin ng Panginoon, ako'y pupunta sabi ni Pablo, ako'y pupunta sa aking bayan para magbigay ng tulong. Yun ay baliktad na synecdoche. Sinasabi niya kanyang bayan, pero bahagi ng kanyang bayan na sinasabi niya. On the other hand, sa mayroong synecdoche, na kung saan yung bahagi yung sinasabi, pero ang ibig sabihin kabuuan. In other words, pagka
pagputol-putol ng tinapay, kasama rin yung pag-inom ng katas ng ubas. Kaya yun na naging pangalan sa communion o Lord's Supper. Hindi kakain ka lang ng tinapay, tapos hindi ka iinom. Yung utos kasi, kumain at uminom. Ganyan. So, yun ay nakaregister sa kaisipan ng mga Kristiyano. Kaya kahit banggitin mo lang, pagputol-putol ng tinapay, naunawaan nila yun. Nakasama rin po yung pag-inom ng katas ng ubas. Hindi alak, kundi katas ng ubas. Yung makikita natin. So, breaking of bread. Ginagawa yan para sa pagpapag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon. Ginawa po yung sa Troas. Now, on the first day of the week, katulad ngayon, when the disciples came together to break bread, yun din na sinasabi. Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. So, ginawa ng mga kapatid na nasa Troas, na iglesia sa Troas, mga kapatid. At ito rin po yung pinagutos ni Pablo sa Corinth. Kaya lang ang problema ng mga taga-Korinto, hindi nila ginawa sa tamang paraan. Hindi nila binigyan ng respeto yung paggawa nila. Ginawa nilang ordinaryong kainan. Tingnan po natin. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Si Pablo, hindi siya nagtuturo ng sarili niyang aral. Ang tinuturo niya ay galing sa Panginoon. Kung itinuro ng Panginoon, yun ang tinuturo ni Apostle Paul. Kaya ang nagtuturo ng Ebanghelyo, wala siyang karapatan magturo ng sariling aral niya. Ang sinasabi lang ng Panginoon ating ituturo, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take for you, do this in remembrance of me." So ito isang memorial. Naalala natin ang kamatayan ng Panginoon. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Pareho lang. Alalahanan mo siya. May kumakain ka ng tinapay, umiinom ka rito sa katas ng ubas. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Binibigyan natin ng karangal at Panginoon ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagdating kanya. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner. Minsan nananalangin tayo, hindi po kami karapat-dapat sa bagay ito. Hindi na sinasabi ng Panginoon. O sinasabi niya, ginagawa mo ito sa hindi karapat-dapat na paraan. Dahil ang kanyang winamasto sa panahon na yon, ay yung maling ginawa ng mga taga-Korinto na ginawa nilang ordinaryong kainan. Meron pang umiinom ng alak na isang kasalanan. Kaya pinagwikaan sila ng Apostle Paul. Will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Dalawa, di ba? For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Hindi mo inaalala yung katawan ng Panginoon mo siya nakapako sa krus. Ang kahalagaan ng kanyang ginawa habang siya nakapako sa krus. Kaya mga kapatid, kung hindi natin gagawin yan, tayo nagsasamba, hindi tayo dumadalo, hindi natin ginagawa itong Lord's Supper, yun ay disrespect sa Panginoon. Hindi natin siya binibigyan ng pagpaparangal. Kasi ang sabi niya, pinoproclaim nyo kanya, pinapahig nyo kamatay ng Panginoon hanggang sa siya muling dumating. So pinaparangalan natin siya, di ba? Kung hindi mo gagawin, it's the complete opposite. Sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the day see the approaching. Wala namang Lord's Supper din, mayroon. Pag tayo nagkakati mo sa araw ng linggo, first day of the week. So, ibig sabihin, huwag natin pabayaan. Dahil pagka pinabayaan natin yan, meron tayong appointment sa Panginoon every Sunday, every first day of the week, na alalahanin natin siya sa kanyang kamatayan. Kung hindi nagpapabayaan natin yan, kung meron tamang dahilan, may sakit ka, etc. Pero kung walang talagang tamang dahilan, it's an alibi, we dishonor the Lord, mga kapatid. So ito po ang bahagi ng ating pag-aaral sa
umaga po ito, sa tatlong napag-aralan po natin, kailangan natin ipahayag ang Panginoon kung sino siya. Sa bautismo, binibigyan natin ng karangal ng Panginoon na siya mismo ay nagpabautismo, bagamat wala siyang pagkakasala. At pangatlo, pinaparangal natin ng Panginoon pag kinakain natin tinapay, tuminom tayo sa katas ng ubas, bilang karangalan o pagpapaalala sa kamatayan niya. So, yun yung pagpaparangal sa Panginoon. So, dito po tayo matatapos. Tayo po ay pagpapatuloy po natin sa sunod linggo, yung kabuuan, at tayo po idarako na sa pakilang bagay ng ating pagsamba.